Thank you, Cardinal Advincula, dahil ngayong araw po ay nagbigay siya ng statement. Ayan. Ayan po ang statement ni... Dumi naman ang phone ko. Okay. Statement, babasahin ko yan, ni Cardinal Advincula. I hope naging daan ang ating programa dito sa Boljak TV, sa ating Maharlika Channel, dahil nga napakinggan natin na nagbigay ng statement si Cardinal Advincula. Basahin natin ang kanyang statement. Ang sabi niya, Dear people of God, peace of the Lord, of late events in our country have been disconcerting. Many of our people are still reeling from the effects of the onslaught of recent typhoons. The brewing political storm that our political leaders are facing has drained their energy to serve those in most need and the neglected. I humbly exhort you all to pray for them that they may receive the grace to exercise statesmanship in most trying times, so the sobriety may prevail in our land and in the political issues and personal interests may not divide the nation. It is our prayer that they may have the humility to listen to each other with respect and act together for the sake of the country. I also ask all the leaders of goodwill from different sectors of our society to do what they can to prevent the escalation of political and personal conflicts. Let us all pray for forgiveness and reconciliation, never doubting God's grace and love for His people. In Jesus, the God Shepherd, I entrust you all who are called to serve the common good. May Almighty God bless us, our beloved country. Jose F. Cardinal Advincula. Alam niyo mga kababayan, magandang signales ito dahil ibig sabihin ay nakikita ng Catholic Church o ng Archbishop. Ako po ay Katoliko, kaya sana no reconciliation, sabi ni Palangga. Ipinakita sa letter na ito, mga kababayan, na ang ating mga pare, ang ating mga Catholic Church, at lalo na si Cardinal Advincula, salamat po, Father, na nakikita ninyo sa araw-araw yung mga kaganapan, and I'm happy na narinig natin na even the Catholic Church pala ay nababahala sa nagaganap o naganap na mga bagyo, di ba? Binanggit niya doon na nagsasakripisyo ang ating mga kababayan at yun nga, patuloy na nahihirapan. At panigurado po yan na alam ng Archbishop o ng CBCP ang ginagawa na kababuyan, kahayupan ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. Kasi kung effective ang government na ito at satisfied ang ating mga taga-CBCP o yung ating mga palanggang Katoliko, lalo yung mga pari, hindi po siya magbibigay ng statement. Kung satisfied yung pag-deliver ng service sa ating mga kababayan, lalo na yung mga pamilya na mga inanod ang kanilang bahay, inanod ang kanilang pamilya, inanod ang kanilang mga appliances at kung ano-ano pa. So I'm so happy po talagang na ito ay pabor sa bayan na hindi nagigising na rin yung ating mga kaparian, kaya wag na tayo magsalita muna ng bangit sa ating mga kaparian dahil maaring sila ay hindi maari eh. Sila ay nakikiramdam at nakikita natin na bukas ang kanilang mga mata sa kaganapan, kababuyan, dito sa Senado, sa Kongreso at sa Malacanang. So kung napansin niyo dun sa sulat na yon na isabi niya na isang tabi ang mga personal na interes, yung mga awayang pampolitika, at isipin yung hinaharap na problema
ng ating bansa. Kaya nga humihiling siya ng dasal at sinasabi niya na dapat ituon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan ang panahon, siguro kasama na yang pera ng bayan, although wala naman siya binanggit na pera, but yun yung interpretation ko, mag-agree kayo, sa sinabi niya na ituon sa mga pangangailangan ng taong bayan ang panahon, ang pera, ang pondo, kaya hindi dapat nag-aaway-away or hindi dapat nagnanakaw, hindi dapat smuggle itong gobyerno. Pero syempre, hindi naman magti-take sides in terms of Sara Duterte and Marcos, ang mga Catholic sa mga ganitong klaseng statement. Pero hindi natin alam kung ano yung mga nagagawa ng ibang mga pare, paano ba sila, na-influensyan ba sila. And I'm praying and looking forward na yung pare sa EDSA Shrine, si Father Jerome, kasi recently may nag-send sa akin, no? I hope pumasok sila Maui, na parang hinarangan yata yung simbahan, na ayaw na yata papasukin yung mga ating mga kababayan doon. Ang sa akin lang, I hope yung father, yung pare dyan sa EDSA Shrine, wag po sana kayong magpa-impluwensya sa Malacanang. Dahil yan ay house of the people. Bahay yan, ang simbahan ay bahay ng Diyos, bahay ng tao. Pero syempre, makikiusap din tayo sa ating mga palangga na nandiyan sa EDSA Shrine na irespeto din natin yung simbahan na kapag, bawal kumain dyan, bawal magkalat and everything. Kung kayo ay gustong kumain, lumabas na lang po kayo. So, sundin natin yung pagrespeto din sa simbahan. At sana si Father Jerome ay sundin din niya yung tama para sa mga mamamayan. Buksan niya yung pintuan para sa nag-uumalab na tinig ng tao. Dahil sabi nga, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Nagsalita na po si Cardinal Advincula na nakikita niya yung mga isyu sa politika at nakikita niya na ang ginagawa ng mga politiko ay ay mga personal na interest. Kaya sabi nga niya, dapat ito ay i-set aside o isantabi muna. Kaya humingi siya ng panalangin na magkaroon ng tamang kaisipan etong mga political leaders natin. Pero sa nakikita natin, ang walang tamang kaisipan ay yung mga adik, lalo na si Marcos Jr. Dahil nga siya ay addictus benedictus. Father, alam ko may mga nanonood po sa akin na pare, mga parishioners, mga kapwa katoliko, ako ay katoliko din. Bininyagan ako sa simbahan, but I have to admit, ang tagal ko pong hindi nagsisimba na. Dahil sa aking personal